Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay meron po kayong dapat malaman dahil merong magandang balita. Ano po ito? Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule September 9, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang content natin ngayon na dapat ninyo malaman ay patungkol po ito sa mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ba ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan ang payout venue? Pang-apat, ano ang kumpletong detalye ng mga requirements? At panglima, ang mga dagdag paalala patungkol po sa inyong pong payout. Yan ang kumpleto na mga balita na malalaman mo. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, update ng ating mga senior citizens, at iba't iba pang balita patungkol po sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil araw-araw po akong mag-upload ng maganda at informative contents patungkol po sa ating mga minamahal na mga senior citizens. At kung nais mo na maging updated sa mga videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, hindi na natin papatagalin ng oras na ipaalam sa ating mga senior citizens ang balita. Sa Palawan, ang inyo pong payout ay magaganap sa September 9, 2025. At ito po ang mga barangay na magpi-payout sa araw na ito. Sa Barangay Malis na may 121 pensioners, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga sa Samariñana ang inyo pong payout venue. Sa Barangay Salugon na may 219 pensioners, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Samariñana pa rin. Sa Barangay Samariñana na may 197 pensioners, alauna hanggang alas 3 ng hapon ang payout. Sa Samariñana ang payout. Sa Barangay Uring-Uring na may 168 pensioners, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Sarasa na may 162 pensioners, alauna hanggang alas 3 ng hapon ang inyo pong payout, at sa Sarasa ang inyo pong payout. Ang total na pensioners na magpi-payout ay umabot po sa 867. Ngayon naman ay pupunta tayo sa City of Bislig dahil sa September 9, 2025 ay meron pong magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. At ito po ang kompletong detalye. Ang payout venue sa Maharlika Gymnasium, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa Barangay Bukto, Barangay Kaguyaw, Barangay Santa Cruz, Barangay Sibaroy, Barangay Pamanlinan, Barangay Tumanan, Barangay San Roque, Barangay Maharlika, at Barangay San Vicente. Sa Kumawus Gymnasium, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon, ito po ang mga barangay. Barangay Borbuanan, Barangay Mone, Barangay San Isidro, at Barangay San Antonio, at ang panghuli, Barangay Kumawas. Sa Barangay Mahayahay, Kitsaraw, sa September 9, 2025, ito po ang mga barangay. Sa Barangay Bangayan, alas 8 ng umaga. Barangay Halibong, alas 8 ng umaga. Barangay San Isidro, alas 8 ng umaga. Barangay Kanaway, alas 8 ng umaga. Barangay San Roque, alauna ng hapon. Barangay Sangay, alauna ng hapon. Barangay Hinimbangan, alauna ng hapon. Barangay Mahayahay, alauna ng hapon. Barangay Sungkoy, alauna ng hapon. At sa Municipal Gymnasium ang inyong payout venue. Sa September 9, 2025, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, meron pong payout sa Block 56 Covered Court, Villa Palau, Banlic. Sa
Barangay Lampayan sa Matalam, Cotabato. Meron po magaganap na payout sa alas 8 po ng umaga sa Barangay Lamapayan Covered Court. Sa Barangay Malis sa Brooks Point, Palawan sa September 9, 2025. Ito po ang kumpletong detalye na dapat nyo malaman sa inyo pong payout. Nakalagay po dito ang payout po ninyo ay sa alas 9 hanggang alas 10:30 sa Saramanyanya sa Mariñana Covered Court. Sa Barangay San Jose Norte 2 sa Malig, Isabela, meron po magaganap na payout at ito po ang pruweba. Sabi po dito, alas 8 po ng umaga ang inyo pong payout at pupunta po kayo sa San Jose Sur Community Center, Malig, Isabela po ang inyo pong payout venue na magaganap po sa payout. Sa Calamba, meron po magaganap na payout sa Bria Homes Covered Court, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang Gitnang Bukid, Sityong Ibayo at Kanluran, alas 8 ng umaga. Alas 8:30 naman, ang Bamboo Grove, Sitio Silangan. Alas 9 po ang Pulong Candy. Alas 9:20 ang Unlad Pabahay. Alas 9:40 ang Mauro, Casa Verde. Alas 10 po ng umaga ang Buong Bougainvillea. Alas 10:20 ng umaga ang Pueblo del Rio. Alas 10:30 ang Bria Home Sitio Nayon po. Sa Occidental Mindoro, alauna ng hapon po ang inyong payout sa Barangay Hall sa September 9, 2025 po. At meron pong listahan dyan sa naka-indicate po. Sa Cebu, sa September 9, 2025, sa Barangay Canabuhon na may 105 pensioners, alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga sa Canabuhon Barangay Hall. Sa Barangay Butong, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali na may 190 pensioners sa Butong Covered Court. Sa Barangay Tupas na may 73 pensioners, alauna hanggang alas 3 ng hapon sa Tupas Covered Court. At sa Barangay Libo-o na may 118 pensioners, alauna hanggang alas 3 ng hapon sa Libo-o Barangay Hall. Sa probinsya ng Palawan sa munisipalidad ng Sofronio, Española, sa September 9, 2025, ang Barangay Labog na 9 ng umaga sa Barangay Gymnasium, Barangay Panitsan, alas 9 ng umaga sa Barangay Gymnasium, Barangay Isumbo, alas 9 ng umaga sa Barangay Gymnasium, Barangay Abu-Abo, alas 9 ng umaga sa Barangay Gymnasium. At yun po ang kumpletong detalye sa ating balita patungkol po sa magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Na sana'y nakuhanan niyo po ng aral. At sa mga nagsasabi pong fake news ito, kayo na po ang magdesisyon sa inyong buhay. Kasi binibigyan ko na po kayo ng resibo kung paano po kayo matulungan para po sa inyong payout at nasa inyo na po yan kung kayo ay hindi maniwala or maniwala. Wala po sa akin yan. Dahil gusto ko pong makatulong and that's why I'm making my platform to really inform you the information that you really need. And naibigay ko na po ang kompletong detalye ng lugar, kompletong detalye ng oras at kompletong detalye ng payout venue. At sa mga nasabi, sir, hindi po nyo na-mention ang aming lugar. Ano po yung dapat naming gagawin para po ma-update kami? Eto po, makinig. Kung hindi nyo po nakita ang inyong lugar sa aking vlog, hindi ko na-mention, pwede nyo pong puntahan ang pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang Social Pension for Indigent Senior Citizens Update para po sa inyong payout po. Para po meron kayong idea kung ano ba ang ganap, ano ba yung pwede ninyong malaman na update sa inyong pension. Kasi meron pong mga barangay na hindi po nag-upload ng update dito. Itong kinuha ko ng mga impormasyon ay dito lamang po yun sa Blue app kung saan pinopost ko, ina-upload ko, ginagawan ko ng vlog for you to know the updates po sa inyo pong
payout na magaganap. Kaya naman, pagpatuloy po ako po ang pagbibigay ng impormasyon para po sa inyo nang sa gayon po ay makatulong ako kahit na konti. At sa puntong ito ay ibibigay ko na ang kumpletong detalye sa mga requirements na dapat mong i-comply bago ka po mag-payout. Kung ikaw ay handa na, pakinggan at kumpletuhin po kasi hindi po sila tatanggap kapag hindi po kumpleto ang iyong dinadalang requirements. Sharyo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan ng certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kumpleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask
At pangalawa, kinakailangan pong mag social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.